Noong March ng 2008, na dapat sana ay isang karaniwang araw lang, ay naging isang bangungot para sa freshman student ng university na si Lauren Burke. Nang bigla siyang dinukot at tinutukan ng baril ng hindi kilalang lalaki. Pumanaw si Lauren sa araw na yon pagkatapos ng desperadong pagtatangkang mailigtas ang sarili. Si Lauren Ashley Burke ay ipinanganak noong December 13, 1989 sa mga magulang na sina Vivian at James Burke. Isa si Lauren sa 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Matapos makapagtapos ng high school, excited si Lauren para sa kanyang unang taon sa Auburn University sa Auburn, Alabama, kasama ang kanyang kasintahang si Sean McQuaid. Umalis si Lauren sa dorm ng kanyang nobyo noong gabi ng March 4, 2008. Papunta siya sa library para mag-aaral kasama ang isang kaibigan. Ang hindi niya alam, kasabay ng kanyang paglabas, may isang lalaking pagala-gala sa loob ng campus. Naghahanap ng sino mang maaaring pagnakawan. Alas 8 ng gabi, nakita ng naturang lalaki si Lauren na naglalakad papunta sa kanyang 2001 Honda Civic. Agad nitong nilapitan si Lauren at tinutukan ng baril. Tinulak nito si Lauren papasok sa passenger seat ng sasakyan, habang pumapasok naman ito sa driver's side ng kotse. Agad na nalaman ni Lauren kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya't agad niyang inabot sa naturang lalaki ang dala niyang $200 habang nagsusumamo ditong pakawalan na siya. Pero hindi pinansin ng lalaki ang kanyang pakiusap at nagmaneho na ito paalis. Nasa manibela ang isang kamay habang ang isa naman ay gamit pang tutok ng baril kay Lauren. Lumabas sila ng campus at inutusan ng lalaki si Lauren na maghubad. Muli, para hindi magalit ang lalaki, sinunod ito ni Lauren. Hubad na ngayon ang dalaga sa loob ng sasakyan. Sa sumunod na 30 minuto, nagmamaneho lang ang naturang lalaki sa paligid ng bayan na animoy nag-aalinlangan sa aktwal nitong plano. Sinabi nito kay Lauren na ang tungkol sa kanyang mga problema sa buhay, habang sinusubukan naman ng dalagang kumbinsihin itong pakawalan na siya. Nabanggit ng lalaking wala siyang trabaho at sinubukan naman ni Lauren na sabihin ditong tutulungan niya itong makahanap ng trabaho. Habang binabaybay nila ang Highway 147, tumawag ang nobyo ni Lauren. Pinayagan siya ng lalaking sagutin ang cellphone, pero sa kondisyon na magsinungaling siya dito. Sinagot ni Lauren ang tawag at gumawa ng dahilan kung bakit hindi siya natuloy sa library at agad na pinutol ang tawag. Sa yugtong to, naging malinaw kay Lauren na kailangan niyang gumawa ng matinding aksyon. At ang tanging pagpipilian niya lang ay ang lumundag sa umaandar na sasakyan. Sa paglundag ni Lauren palabas sa tumatakbong sasakyan, wala naman siyang alinlangang binaril ng naturang lalaki. 2 putok ang narinig ng mga nagulat na taong nasa paligid bago makita ang hubad na babaeng tumalon mula sa umaandar na kotse. Ang babae ay walang iba kundi si Lauren Burke. Agad na umalis ang sasakyan matapos tumigil saglit at iniwan si Lauren nakahandusay sa kalsada. Ginamit ni Lauren ang natitira niyang lakas para tumayo. Pero muli siyang bumagsak at labis na nagdurugo gawa ng tama nitong natamo. Agad namang lumapit kay Lauren ang mga taong nasa paligid. Ngayon nakahiga si Lauren sa kalye habang humihingal at humihinga ng malalim. Agad na sinubukang iligtas si Lauren ng mga unang tumugon sa pinangyarihan at dinala siya sa East Alabama Medical Center. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pagsisikap ng lahat, binawian ng buhay si Lauren bandang 9:35 ng gabi. Pumanaw siya dahil sa mabilis na pagkawala ng dugo mula sa tama ng bala sa kanyang likod. 9:30 ng gabing yun, humigit kumulang 30 minuto matapos makitang tumalon ng kotse si Lauren. Nakatanggap ang mga otoridad ng tawag tungkol sa isang sasakyang nasusunog sa Auburn campus. Napatay na rin ang apoy at sa loob ng sasakyan, natagpuan ng mga investigador ang isang bala sa ilalim ng driver's seat. Ngayon, kailangang malaman ng mga pulis kung sino ang may-ari ng naturang sasakyan. Nang tingnan sa sistema ang plate number, nalaman nilang pag-aari ito ni James Burke, ang tatay ni Lauren. Labis naman ang gulat ng tatay ni Lauren nang makatanggap ng tawag tungkol sa nasunog na kotse ng kanyang anak. Matapos maipaba ang telepono, sinimulang tawagan ng tatay ni Lauren ang mga kaibigan ng anak at makalipas ang ilang oras,
kailangan niya nang kumpirmahin ang katawan ng kanyang dalaga. Agad namang sinimulan ang investigasyon at pagkalipas ng 3 araw, natagpuan na nila ang responsable. March 7, pinara ng pulis ng Phoenix City na si Dave Richards ang isang lalaking mabilis na nagmamaneho sa isang construction zone. Tinanong nito ang pagkakakilanlan ng naturang lalaki at nalamang ang pangalan nito ay si Courtney Lockhart. Si Courtney Laurel Lockhart ay ipinanganak noong October 20, 1984. Sumali siya sa US Army noong 2003 sa edad na 19 na taong gulang. Sa sumunod na taon, na-deploy si Lockhart sa Korea, 2005 sa Ramadi, Iraq naman. Napakadelikado ng bansang ito nung panahong yun at ang batalyon ni Lockhart tulad ng maraming iba pang mga grupo ay nawalan din ng maraming kasamahan. Si Lockhart mismo ay 2 beses ring muntika ng bawian ng buhay. Nasaksihan niya rin ang 3 nilang kasamahang magkayakap na nasusunog hanggang malagutan ang mga to ng hininga. Dagdag pa dito, sumabog din ang matalik niyang kaibigan nang matapakan nito ang isang pasabog sa tabi ng kalsada. Pagkatapos bumalik mula sa Iraq, pumirmi ang batalyon ni Lockhart sa Fort Carson, Colorado. Doon unang nagsimulang makaranas si Lockhart ng mga sintomas ng Post-Traumatic Stress Syndrome, karaniwang kilala bilang PTSD. Nagdusa siya mula sa pagkabalisa, mabilis na pagbabago ng ugali at mga bangungot. Marami pang mga sundalo sa Fort Carson ang nakikibaka sa naturang karamdaman. Ito ay dahil marami sa kanila ang hindi nakakatanggap ng naaangkop na pangangalaga. Nasaksihan to ni Lockhart at kalaunan ay siyang sinabing dahilan kung bakit hindi siya humingi ng tulong para sa kanyang mga isyu sa kalusugan ng isip at sa halip ay bumaling sa paggamit ng damo. Noong 2006, kasunod ng pagbagsak sa screening ng bawal na gamot, nakipag-away si Lockhart sa isang sundalo sa silid-kainan. Nahatulan siya sa korte militar dahil sa insidenteng ito at sa paggamit ng bawal na gamot. Nakulong siya sa kulungan ng mga sundalo na dishonorably discharged pagkatapos. Ibig sabihin, wala na siyang access sa veteran care para sa kanyang PTSD o sa iba pang mga medikal na issue. Umuwi si Lockhart sa kanyang pamilya sa Alabama at nakapagtrabaho sa construction. Matapos harangan ni Officer Richard ang kotse ni Lockhart noong March 7, inireport nito ang pangalan sa himpilan at napag-alamang hinahanap pala siya ng mga investigador para sa pagtatanong. Sinabihan ng pulis si Lockhart na lumabas ng sasakyan pero tumanggi ito. Nakipagtalo muna si Lockhart sa pulis bago biglang nagpaharurot. Naganap ang habulan at ayon sa pulis walang ingat na nagmamaneho si Lockhart. Habang hinahabol, itinapon ni Lockhart ang kanyang baril sa bintana ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay bigla siyang nagpreno saka binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Kaya't nabangga dito ang pulis na nakamotor na humahabol sa kanya tumilapon sa kalsada. Tumakbo si Lockhart papunta sa kakahuyan bago tuluyang nadakip at inaresto ng mga pulis. Dala niya rin ang cellphone at iPad ni Lauren. Nang ginalugad ang kanyang sasakyan, nakakita ang mga pulis ng isang casing ng bala at isang t-shirt na may bahid ng dugo. Agad na dinala si Lockhart sa istasyon para sa pagtatanong, kung saan inamin niya ang pagtapos sa dalagang si Lauren at pagliyab sa kanyang sasakyan. Sinabi niyang matapos tumalon si Lauren, gamit ang credit card nito, bumili siya ng gasolina sa isang gasolinahan malapit sa campus, na siyang ginamit niyang pangliyab sa kotse ng dalaga para maalis ang mga ebidensya. Umalis siya sa campus sakay ng kanyang kotse at nagmaneho sa kahabaan ng Interstate 85 patungo sa Atlanta, Georgia. Muling ginamit ang credit card ng dalaga para bumili ng gas. Sinampahan si Courtney Lockhart ng pagtapos at pagnanakaw sa dalaga, pagtapos sa dalaga at pagdukot, at pagtapos sa dalaga at tangkang panghahalay. Hindi inamin ni Lockhart ang mga kasalanan sa dahilan ng pagkabaliw. Sinubukan ng kanyang depensa na ilipat ang paglilitis palayo sa Lee County dahil sa takot sa pagkiling mula sa malawak na saklaw ng media kasunod ng pagpanaw ni Lauren. Pero tinanggihan ni Judge Jacob Walker ang motion at nagsimula ang paglilitis noong November 2010. Iginiit ng prosekusyon na dinukot ni Lockhart si Lauren para sa tangkang paghalay dito, bago niya to sinadyang barilin habang sinusubukan nitong makatakas. Ayon naman sa depensa,
Nagdurusa si Lockhart sa sakit sa pag-iisip mula sa panahon ng paglilingkod nito sa militar, at idinagdag na aksidente lang ang pagkakabaril nito kay Lauren. Inabot ng 6.5 oras ang hurado para magpasya sa kapalaran ni Lockhart. Hinatulan siyang nagkasala sa pagdukot, pangnanakaw at pagtapos kay Lauren Burke, habang hindi naman siya napatunayang nagkasala sa tangkang panghahalay sa dalaga. May kapangyarihang magrekomenda ng parusang bitay ang hurado, pero dahil para sa kanila ay hindi naman partikular na karumal-dumal o malupit ang pagtapos ni Lockhart kay Lauren, habang buhay na pagkakakulong lang ang sentensyang inirekomenda nila sa kanya. Pero hindi sumang-ayon si Judge Walker dito at binawi ang rekomendasyon ng hurado. Noong March 2, 2011, halos 3 taon mula nang maganap ang insidente, hinatulan ni Judge Walker si Lockhart ng parusang bitay. Sinabi niyang ang mga nakaraang karahasang ginawa ni Lockhart na hindi napagbigay alam sa mga hurado at ang pagdukot nito kay Lauren ang siyang nakapag-impluwensya sa kanya ng husto para hatulan ito ng bitay. Dagdag pa nito na mag-isa lang nun si Lauren at walang kalaban-laban, kaya't siya ang napili ni Lockhart. Mas pinalala pa ang pagdukot sa dalaga dahil nangyari ito sa loob mismo ng campus, isang lugar kung saan dapat ligtas ang pakiramdam ng mga estudyante. Matapos kay Lauren, nagsimulang gumawa ng mga karahasan si Lockhart sa Alabama at Georgia, muli sa pagpili ng mga babaeng mag-isa lang liban sa isang pagkakataon. Kasama na dito ang pagnanakaw sa isang babae sa isang parking lot ng isang Georgia nursing home noong March 5 at pangnanakaw sa isang babae noong March 6 habang nakatutok ang baril nito sa ulo ng 3 taong gulang na anak ng babae. March 7 nang manakit si Lockhart ng isang matandang babae sa isang paradahan ng Walmart sa Georgia. Hinampas niya to sa likod ng ulo at pilit na pinapasok sa kanyang sasakyan. Kung hindi lang dahil sa isang saksing nagsimulang sumunod kay Lockhart na nagresulta sa pag-iiwan nito sa matanda, malamang na natulad na rin to kay Lauren. Inapila naman ni Lockhart ang hatol, pero kinatigan pa rin ng korte ang orihinal na konklusyon na ang parusang bitay. Nagpetisyon naman si Lockhart para sa muling pagdinig, pero muli siyang tinanggihan noong April 2014. Maraming petisyon pa ang sumunod bago siya pinagkalooban ng muling pagdinig noong December 2018 at February 2019. Ayon sa bagong depensa ni Lockhart, may tumpak na ipinakitang ebidensya ang naunang depensa nito na nagpapahayag ng tunay na lawak ng karamdaman ng isip ni Lockhart kaya nito nabaril ang dalaga. Hiniling din ng bagong depensa na magsama ng eksperto para subukang tingnan na ang baril na ginamit dahil sa posibleng maibunyag nito na ito ay sa katunayan na aksidente lang na napaputok. Sa kabila ng pinakahuling pagtatangkang ito, tinanggihan pa rin ang pinakabagong petisyon ni Lockhart. Matagumpay na nakipagtalo ang mga taga-usig ng Alabama na wala ng duda ang ginawang pag-inspeksyon ng mga eksperto ng estado sa baril na ginamit ni Lockhart. Hindi aksidente kundi pinili talaga nitong kalabitin ang gatilyo. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin nakakulong si Courtney Lockhart. Nagpahayag naman ng suporta ang mga magulang ni Lauren sa parusang bitay nito. Sinabi ng nanay ni Lauren na si Vivian sa pagdinig noong 2018 na hindi umano binigyan ni Lockhart ang kanilang anak ng pangalawang pagkakataon, kaya't marapat lang na hindi din siya makakuha ng pangalawang pagkakataon. Inulit din naman ng tatay ni Lauren na si James ang kanilang mga damdamin sa pagdinig noong 2019. Sinabi niyang pinananatili nila ang kanilang pagnanais para sa parusang bitay, kaya't gagawin nila ang lahat para maipagpatuloy ang prosesong ito. Dagdag pa niyang mapunta man sa Korte Suprema, hinding-hindi susuko ang pamilyang Burke.